Ang teleskopyong ito ay ginawa upang ipakita sa atin ang mga unang galaksya, ngunit nagsimula na itong magbigay ng mga nakakagulat na bagay sa atin sa unang araw pa lang ng misyon. Doon naging malinaw. May kamangha-manghang bagay na naghihintay sa atin. Oo, pinag-uusapan natin ang tungkol sa teleskopyong James Webb. Ano na nga ba ang nagawa ng aparatong ito para sa agham ng kalawakan? Itinuturing ang James Webb bilang karapat-dapat na tagapagmana ng isa pang hindi gaanong kilalang teleskopyo, ang Hubble. At kamakailan lang, napansin ni James Webb ang isang misteryosong estruktura na may edad na 13 at 8 ikasampung bilyong taon. Kasabay nito, naganap ang malaking pagsabog mga 13 tuldok, 8 bilyong taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, mas matanda pa ang estrukturang ito kaysa sa universo sa anyo na alam natin. At ito ay nagdudulot ng maraming tanong sa mga siyentipiko. Maaari nga bang mas matanda pa talaga ang estrukturang ito kaysa sa universo? Anong papel ang ginampanan dito ng malaking pagsabog? Tara, alamin pa natin ang tungkol sa natuklasan ni James Webb. Simulan natin sa pinaka-importante. Paano nga ba natuklasan ni James Webb ang ganoon katandang estruktura? Para sa simula, kailangan muna nating malaman kung ano nga ba talaga ang estrukturang ito. Ito ay isang bituin. Matatagpuan ito sa konstelasyon ng Libra. Nasa 170 light years ito mula sa ating planeta. Ang pangalan nito ay Henry Draper, 142,830 o bituin ni Mafusala. Ipinangalan sa isang tauhan sa Biblia, ang lolo ni Noe. Kawili-wili si Mafusala, ang pinakamatandang tao na nabanggit ang edad sa Biblia, na buhay siya ng 969 na taon. Ang bituin ay napakalapit sa atin. Maaari pa nga itong makita mula sa daigdig gamit ang teleskopyo. At bukod pa rito, ang Henry Draper 142,830 ay isang natatanging sinaunang estruktura sa kalawakan. Bukod pa rito, napakabilis din ng bituing ito. Ang bilis nito ay 1,300,000 kilometro bawat oras. Noong taong 2000, kinuha ng mga siyentipiko ang datos mula sa aparatong Hepparca ng European Space Agency upang matukoy ang edad ni Matusalem. Noon, ipinakita ng resulta na ito ay 16 na bilyong taon. Tunay na ikinagulat ng mga siyentipiko ang ganitong resulta. Kasabay nito, maraming kalituhan ang lumitaw. Tulad ng nabanggit natin kanina, ang edad ng universo. Ibig sabihin, kung gaano nakatagal mula noong Big Bang ay 13 at 800 milyong bilyong taon. Sa komposisyon ng bituin Henry Draper, 142,830 nangingibabaw ang hydrogen at helium. Kasabay nito, napakakaunti ng bakal dito. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Makatuwirang isipin na ang bituin ay nabuo noong panahong hindi pa laganap ang bakal bilang elemento. Gayunpaman, ang katotohanang si Matusalem ay mas matanda pa sa universo ng mahigit 2 bilyong taon ay tila imposibleng mangyari. Hindi talaga ito maaaring mangyari. Dahil dito, napagpasyahan nilang muling suriin ang edad ng bituin at tiyaking tama nga ba ang mga ginamit na pamamaraan. Kasabay nito, naharap pa sa ilang katanungan ang mga siyentipiko. Totoo nga bang may mga pagkakamali sa paraan ng pagtukoy ng edad? Posible bang mas matanda ang universo kaysa sa inaakala natin? Paano kung ang bituin ay mula sa ibang universo bago pa man? Hindi dapat balewalain ang mga bersyong ito. Unawain muna natin ang konsepto ng oras. Magsimula tayo sa teorya ng malaking pagsabog. Sinasabi na ang pag-iral ng bituin na si Matusalem ay sumasalungat dito. Wala talagang oras si Svetila para mabuo. Kung ang malaking pagsabog ay nangyari 13 at 8 ikasampung bilyong taon na ang nakalipas, hindi natin ito maaaring itanggi dahil ang mga pahayag tungkol sa pagbuo ng universo ay fundamental. Kamakailan, lumalabas ang palagay na ang malaking pagsabog ay nangyari mas maaga, mga 26 at 7 ikasampung bilyong taon na ang nakalipas. Gayunpaman, ang ganito kalalaking pagbabago sa mga datos ay hindi tinatanggap ng siyentipikong komunidad, ngunit hindi rin nila itinatanggi na may ilang pagkakamali sa mga kalkulasyon. Maaaring naganap ang malaking pagsabog 15 bilyong taon na ang nakalipas, ngunit may mga tanong pa rin. Kung ang universo nga ay mas matanda,
Ibig sabihin, may mga pagkakamali rin ang ating mga kalkulasyon sa bilis ng paglawak ng universo. At sa usaping ito, nakakatuwang pag-isipan kung anong edad kaya ang mga bituin at planeta kung mas matanda nga ang universo. Halimbawa, kung 26 bilyong taon na ang universo, dapat may mga bituin tayong makitang 20 bilyong taon na ang edad sa kalawakan. Ibinabatay natin ang ating pag-iisip sa ideya na may tiyak na edad ang universo. Isang sandali kung kailan ito nagsimulang magbilang ng panahon. Pero paano kung alisin natin ang limitasyong ito? Paano kung isipin natin na ang universo ay palaging nariyan, na wala itong tiyak na simula? Ang mga tanong na ito ay may napakaraming iba't ibang sagot. Kasing laki ng universo mismo ang mga ito. Gayunpaman, may mga limitasyon pa ring sinusunod ang mga siyentipiko. Kailangan pa rin ng isang punto kung saan natin sisimulan ang pagbibilang ng simula. Mayroon ding ibang mga bagay sa universo na matanda na tulad ng kumpol ng bituin na M72 sa konstelasyon ng Hercules. Alam na natin ang edad ng maraming estruktura sa kalawakan, ngunit mukhang wala nang mas matanda pa kaysa kay Matusalem. Alam na rin natin na ang tinatayang edad ng universo ay naglalaro mula 14 hanggang 26 na bilyong taon. Kapag kinukwenta ang mga ganitong datos, isinasaalang-alang hindi lang ang bilis ng paglawak ng kalawakan, kundi pati na rin ang edad ng pinakamatatandang bituin at malalaking estruktura. Gayunpaman, mahalagang tandaan na kahit medyo eksakto na ang pagtukoy ng edad ng mga bituin, hindi pa rin ito pinal. Iba-iba ang mga dahilan ng pagkakamali at ang kaso ni Matusalem ay magandang halimbawa nito. Dahil sa ilang pagkakaiba sa datos ng masa, ang edad ng bituin ay tinatayang mula 12.2 hanggang 13.7 bilyong taon. Mayroon ding ibang mga bersyon, 16 na bilyon, 14.46 na daang milyon at 12 bilyong taon. Ang huling bilang ay tumutugma sa edad ng universo. At kahit ang bersyon na 13 at 7, 13 at 8 bilyon ay maaaring isaalang-alang bilang bahagi ng mga pagkakamali. Paano tinutukoy ng mga siyentipiko ang edad ng mga bituin? Karaniwan, dalawang mahalagang sukatan ang ginagamit dito, ang komposisyon at ang ganap na liwanag. Sa mga bituin na nabuo noong simula ng paglikha ng universo, nangingibabaw ang hydrogen at helium. Kapag namamatay ang mga bituin, nabubuo ang mas mabibigat na elemento gaya ng bakal. Ibig sabihin, habang tumatanda ang bituin, mas mataas ang konsentrasyon ng hydrogen at helium. Gaya ng nabanggit, ito ang bumubuo sa komposisyon ni Matusalem. Gayunpaman, hindi perpekto ang pamamaraang ito. Hindi palaging nagpapahiwatig ng mas batang bituin ang konsentrasyon ng mabibigat na elemento. Halimbawa, hindi pantay ang pagkakabahagi ng mga metal mula sa unang supernova. Kasalukuyang may ibang pamamaraan pang sinusubukan ang mga siyentipiko, ngunit hindi patiyak ang bisa at katumpakan ng mga ito. Muli tayong bumabalik sa mga posibilidad at kawalang katiyakan. Ang posibilidad na ang edad ni Mafusayla ay 13.66 milyong taon ay 70%. May 20% namang posibilidad na ang bituin ay mas bata kaysa sa universo at 15% naman ang posibilidad na ang edad ni Mafusayla ay higit pa sa 13.66 milyong taon. Kahit na hindi tayo makapagkasundo sa iisang sagot, hindi mapag-aalinlanganan ang katotohanan na si Mafusayla ang pinakamatandang bituin sa kilalang universo. Tinutulungan tayong maintindihan ang universo, ang mga prosesong nangyari sa mga unang yugto ng pagbuo nito, at kung paano ito nakikita ngayon sa mga estrukturang kosmiko. Maaaring kailangan nating itigil ang pagsunod sa kronolohiya ng pag-unlad ng universo at baguhin ang mga kasalukuyang modelo ng kosmolohiya. At ito, walang duda, ay maganda dahil sa ganitong paraan ay maaari nating tingnan ng objektibo ang ating kosmikong realidad. At ang teleskopyong James Webb ay may malaking papel dito. Tinutulungan din nito ang mga siyentipiko na matukoy ang madilim na materya, ang ugnayan nito sa mga kosmikong estruktura at epekto sa pagbuo ng universo. Si James Webb ay naging isa sa mga pangunahing gabay natin patungo sa universo na unti-unting nagiging mas nauunawaan natin. Mararating pa ng teleskopyo ang marami pang exoplanet at malalayong mga galaksya. Sa tingin nyo, gaano katagal bago tayo makatanggap ng mas marami pang kamanghamanghang balita mula kay James Webb? Kaya, kahit ano pa ang pananaw natin tungkol sa mga neural network, kailangan nating tanggapin
ang katotohanan na matagal na nila tayong napalibutan sa lahat ng dako, sa loob at labas. At hindi lang sila naninirahan sa ating utak, kundi pati na rin sa display ng inyong refrigerator. Gayunpaman, hindi natin madalas naiisip na magagamit ang artipisyal na intelihensya sa lahat ng bahagi ng buhay, pati na sa kolonisasyon ng exoplanet nang walang pagbubukod. Anong planeta ang unang pumapasok sa isip mo? Tama ka, Mars. Kahit hintayin ng mga astronaut ang pinakamalapit na distansya mula punto A hanggang B, aabot pa rin ng hindi bababa sa kalahating taon ang biyahe. Sa palagay mo ba, sa ganitong katagal, hindi ba kailangan ng crew ang komunikasyon sa daigdig? Siyempre, kailangan nila ito at hindi lang minsan. Halimbawa, kung magkaroon ng problema sa loob ng sasakyan at sa kalagayan ng paglalakbay sa kalawakan, napakaraming posibleng mangyari. Para maipadala ang mensahe sa daigdig at makuha ang sagot, lalo na kung malayo na ang shuttle, kakailanganin ng kaunting oras at maaaring wala ng oras ang mga astronaut. Ano ang gagawin kung kailangan na agad ang solusyon sa problema? Kumbaga, kahapon pa. Maliwanag na ang crew ng mga astronaut ay binubuo ng mga bihasa at subok na tao, mga professional sa kani-kanilang larangan. Pero hindi natin alam kung anong klaseng problema ang maaaring kaharapin nila. Dito papasok ang tulong ng artipisyal na intelihensya. Sapat nang ilagay ang tanong tungkol sa naging problema at agad na magbibigay ang neural network ng hindi lang isa, kundi ilang posibleng solusyon dito. Ang ganitong paraan ay maaaring makaligtas pa ng buhay ng crew. Trabaho iyan. Pero hindi ba magpapahinga ang mga astronaut? Siyempre, magpapahinga sila. Hindi naman sila mga walang damdaming robot. Hindi tulad ng neural network na namamahala sa mga proseso sa barko. Sa tulong ng artificial intelligence, matutulungan ang tao sa paglilibang sa pamamagitan ng mungkahi ng interes, laro, pelikula, libro, at aliw sa makabuluhang usapan. Mula noong nagsimulang mag-isip ang mga tao tungkol sa pagtatayo ng mga autonomous na kolonya sa labas ng daigdig, nagsimula na rin ang mga pag-aaral hindi lang sa teknikal kundi pati na rin sa psikolohikal na aspeto. Sa matagal na paglalakbay sa kalawakan, dumaranas ng matinding pagsubok ang pag-iisip ng tao. Alalahanin na lang natin ang pag-aaklas sa orbital na istasyon na Skylab noong 1973 kung saan bilang protesta ay tumigil ang mga kosmonauta sa pakikipag-ugnayan sa flight center ng buong araw. Wala silang ginawa buong araw. Namanghalang sa tanawin mula sa bintana ng sasakyang pangkalawakan. Isipin mo kung mangyari ito, halimbawa, papuntang Mars. Sa ganitong sitwasyon, magkakaroon ng ilang kasangkapan ang neural network para gampanan ang papel ng professional na psychologist. Hindi dapat maliitin ang kakayahang ito ng artificial intelligence dahil hindi pa natin alam kung anong mga uri ng psikolohikal na pagsubok ang maaaring maranasan ng tao sa matagal na paglalakbay sa kalawakan. Sa ngayon, wala pang mapagkukumparahan ang mga magiging astronaut. Hindi kasama sa bilang ang panandaliang pananatili sa International Space Station. Maaaring may kaunting pagkakatulad sa nararanasan ng mga tao sa mga polar na istasyon sa Antarctica. Pero nasa lupa pa rin sila. Hindi tulad ng nasa milyon-milyong kilometro o lalo na daan-daang o libo-libong light years ang layo mula rito. Gayunpaman, may matututunan pa rin sa pananatili sa Antarctica. Ang walang katapusang polar night at matinding lamig na pumipigil sa paglabas ng ilang buwan ay mga kondisyon na kahit papaano ay malapit sa mga mararanasan ng mga crew ng mga sasakyang pangkalawakan. Akala mo ba ito lang ang problema? Bukod sa pagkasira ng mga kagamitan at iba pang aberya, hindi ganoon kasimple. Sa biyahe, maaaring maranasan ng mga astronaut ang biglaang pagbaba ng kanilang kakayahang mag-isip o maging ang tuluyang pagkabobo. Bakit ito nangyayari? At paano makakatulong ang artificial intelligence para maiwasan ito? Maaaring sanhi ng stress ang mga nabanggit na kondisyon. Halimbawa, maaaring mag-hallucinate ang isang tao sa sasakyan o dahil sa disorientasyon at pagkalito, gumawa ng maling desisyon ang astronaut na magdudulot ng panganib sa misyon at sa buhay ng mga kasama niya. Sa ganitong mga sitwasyon, ang artificial intelligence na nagmo-monitor at nag-a-analyze ng atmosfera sa sasakyan ay nakakatulong alisin ang ilusyon at pagdududa gamit ang tiyak na datos. Hindi magpapabaya ang neural network, hindi tulad ng pag-iisip ng kosmonauta, ng kanyang paningin at iba pang pandama. Tama nitong isasagawa ang docking o landing.
Magpapasya kung kailan gagamitin ang rescue capsule. Mabilis na matutukoy ang sira at aayusin ito. Kokolektahin ang mga kinakailangang sample at pagsusuri at gagawa ng mga teknikal na operasyon na nangangailangan ng mataas na katumpakan. Sa tingin mo ba, magiging kapaki-pakinabang ang artificial intelligence sa mismong exoplanet kapag nakarating na roon ang mga astronaut? Siguradong oo. Halimbawa, natapos ang paglalakbay papuntang exoplanet at matagumpay na nakalapag ang shuttle o mga barko sa celestial body. Dito, hindi mapapalitan ng artificial intelligence ang trabaho mula sa pag-regulate at pagpapanatili ng mga sistema, pagsusuri ng mga kondisyon at panganib hanggang pagtukoy ng posibleng senaryo. Maaaring magpakita ang neural network ng datos direkta sa aviation goggles ng mga kosmonauta. Bukod dito, araw-araw sasanayin ng artificial intelligence ang utak ng kalahok gamit ang neurogymnastics at iba pang ehersisyo. Dahil kaya ng neural network na mag-generate ng oxygen sa mga kondisyon sa Mars, may mga ganitong development na ngayon at mag-synthesize ng mga mineral, posible ring ito mismo ang magsimulang mag-explore ng mga exoplanet kahit walang tao. Ano ang gagawin ng artificial intelligence mag-isa sa Mars? Ihahanda nito ang mga tirahan, magtatayo ng oxygen pabrika, aayusin ang produksyon ng pagkain at pagpapalaki ng halaman sa greenhouse. Sasama na lang ang mga tao kapag handa na ang lahat. Parang utopia ito. Pero kung ipapakita mo ang modernong iPhone sa tao noong ika-19 o simula ng ika-20 siglo, siguradong magugulat siya at makukulture shock. Paano pa kaya makakatulong sa atin ang teknikal na revolusyon ng mga neural network sa pagsakop ng mga exoplanet? Walang makakapalit sa artipisyal na intelihensya sa pagdisenyo ng barkong para sa henerasyon. Malalaking sasakyan ito na hanggang ngayon ay hypothetical pa lang at ginawa para tirhan ng tao ng dekada o siglo. Dito lalaki, tatanda at mamamatay ang ilang henerasyon. Para hindi makalimutan ng bagong henerasyon ang kanilang misyon, tulad ng pag-abot sa isa sa mga planeta ng Proxima Centauri, kailangan ang artipisyal na intelihensya. Pwede ring turuan ng neural network ang mga batang isisilang sa barko tungkol sa daigdig at pamana ng sangkatauhan. Parang science fiction, di ba? Pero pansamantala lang yan. Kapag nabigyan ng panahon ang mga neural network, posible ring mangyari ang lahat ng iyon sa totoong buhay. Nakalimutan nating isama ang mahalagang tanong. Paano kung may nakatira sa planeta? Sino kaya ang unang makakausap sa mga alien? Hindi ito tulad ng sablay na pagsasalin mula Ingles sa Tsino. Kung babalik tayo sa usapan ng barko ng mga henerasyon, dapat nating aminin na hindi lahat ay kasing ayos ng akala natin. Dumaan lang tayo sa ibabaw. Tinalakay lang natin ang mga halatang aspeto na kayang maapektuhan ng artipisyal na intelihensya. May isa pang seryosong problema. Pagtanda. Sa mahahabang ekspedisyon, mas mainam kung mas mahaba ang buhay ng tao. Hindi rin tiyak ang epekto ng microgravity, lalo na kung anong klasing bata ang ipapanganak dito. Pero ibang usapan na iyon. Babalik tayo sa neural networks at sa ating tapat na katuwang sa pagsakop ng exoplanet. Ngayon, magugulat talaga kayo. Alam nyo ba kung paano tumugon si Elon Musk, pangunahing tagapagsulong ng flagship ng sangkatauhan, sa ideya ng artificial intelligence sa kolonisasyon ng planeta? Sobrang negatibo. Noong simula pa lang ng pag-oorganisa ng mga gawain para sa paghahanda ng kolonisasyon ng Mars, ang progresibong bilyonaryo ay tumaya talaga sa artificial intelligence. Pero ngayon, nagbago na siya ng opinyon. Mabilis ang pag-unlad ng neural network, kaya natatakot si Elon Musk na baka makasama ito sa mga kolonisador. May mga banta na tulad ng mutasyon, bagong virus, at posibleng digmaan ng henerasyon. Pati na rin ang artificial intelligence na maaaring magdulot ng pag-aalsa ng makina. Isipin mo pa ang isa pang posibilidad. Maaaring medyo nakakatawa. Sa 3D printing nakakagawa ang neural network ng lungsod sa Mars na may industriya, malalaking estruktura, pagmimina at mineral processing. Ngunit sinasadyang pigilan nilang lumipat ang tao sa teknolohikal na paraisong ito. Dahil wala kang karapatan! Ano ngayon, Elon Musk? Kaya ang artipisyal na intelihensya ay hindi lang kayang magplano ng mahahabang paglalakbay. Kalkulahin ng walang pagkakamali ang mga posibleng panganib. Aliwin ang mga tao sa pamamagitan ng pakikipag-usap, gumanap bilang guro para sa mga bagong henerasyon ng mga kolonista, at suriin ang mga kondisyon sa planeta kundi maaari ring biglang maghimagsik.
Sa ganitong konteksto, magandang basahin ang Ako, Robot ni Isaac Asimov. Pero hindi naman kailangang mangyari agad ang isang mapaminsalang senaryo, hindi ba? Kaya bakit hindi pa natin isama sa formula ng hinaharap na kolonisasyon ng Mars at iba pang exoplanet ang paggamit ng neural networks bilang panimulang hakbang? Malapit na ang pagtatapos ng mundo. Maaari ka lamang mag-save ng 16 na larawan na magsisilbing tahimik na paalala tungkol sa planetang daigdig. Aling mga larawan ang dapat piliin? Nakakagulat, ngunit pinag-isipan na ito ng mga siyentipiko noon pang taong 1977 noong nagtatrabaho sila sa pagpapalipad ng mga spacecraft na Voyager. Nagpasya silang ikabit sa parehong mga aparato ang mga espesyal na gintong disk, kung saan sa anyo ng mga code ay naitala ang mga larawan. Yaong mga maaaring magkwento tungkol sa ating planeta. Ang Voyager, kasama ang mga gintong disk, ay lumayo ng husto sa atin, patuloy na lumalalim sa kadiliman ng kalawakan. At malamang balang araw ito na lang ang tanging matitira mula sa sangkatauhan at sa ating planeta. Parang nakakatakot pakinggan, hindi ba? Hindi lang tayo naaakit sa kalawakan dahil sa misteryo at kagandahan nito, kundi nakakatakot din ito. Parang walang hanggan ang universo at di natin alam ang mga itinatago nito. Nang naging posible ang paglalakbay sa kalawakan, seryosong pinag-aralan ng mga siyentipiko ang teorya ng cosmic madness o pagkabaliw sa kalawakan. Ayon dito, ang pagiging nasa labas ng daigdig kahit pa nasa isang sasakyang pangkalawakan ay nagdudulot ng matinding takot at nagpapalala ng kalagayang pangkaisipan, halos mauwi sa depresyon at pagkabaliw. Hindi opisyal ang mismong termino na pagkabaliw sa kalawakan, pero may mga naitalang emosyonal na problema ang mga astronaut. Madalas itong makita sa popular na kultura gaya ng laro na Outer Wilds, pelikulang Solaris ni Andrei Tarkovsky at 2001, Isang Odiseya sa Kalawakan ni Stanley Kubrick. Sa mga akdang ito, lubos mong mararamdaman ang nakakatakot na pag-iisa sa kalawakan at ang mapanirang lakas nito. Halimbawa kay Douglas Trumbull sa Tahimik na Paghabol at kay Claire Denis sa Buhay sa Lipunan o Mataas na Lipunan, makikita ang tropeyo ng hindi nagbabagong trahektorya ng sasakyang pangkalawakan. Hindi ito lumilihis at diretsyong patungo sa sariling pagkawasak. May espesyal na papel ang mga halaman sa dalawang pelikulang ito. Sa Buhay sa Lipunan, ito ay simbolo ng kaligtasan. Ito ang tanging pinagkukunan ng pagkain ng pangunahing tauhan. Sa Paghabol, ang mga halaman o mas tama, ilang natitirang halimbawa ng mundo ng mga halaman. Ito na lang ang natira mula sa planetang daigdig. Mahalaga ring aspeto sa maraming ganitong pelikula ang mga alaala ng mga pangunahing tauhan tungkol sa kanilang nakaraang buhay, na lalo pang nagpapabigat sa pakiramdam ng kawalang pag-asa. Sa Buhay sa Lipunan, biglang sumisulpot ang magulong alaala ng pagkabata ng bida. Pero sa Under a Star-Cold Sun, bitag ang mga alaala para sa pangunahing tauhan. Minsan, nagmumukhang pamilyar na kalye ang bahagi ng sasakyang pangkalawakan. Tunay itong kabaliwan. Bumalik tayo sa gintong disk ng Voyager. Bukod sa mga larawan, may naka-encodes ding musika tulad ng Paspawarna, isang tradisyonal na komposisyon ng orkestrang Indones. Ang Paspawarna sa wikang Ivano ay nangangahulugang mga uri ng bulaklak. May kakaibang mahika at alindog ang komposisyong ito, kasabay ng bahagyang tunog ng pangamba. Parang ganito rin ang bukas na kalawakan. Una ay paghanga, tapos kaba. Ipinapahayag ng melodiya ang emosyon natin tungkol sa misyon ng Voyager. Sa simula, tunay ang pagkabighani, tapos sumunod ang pag-aalala dahil matagal nang nasa kawalan ang sasakyang pangkalawakan. Dahil sa interstellar na kalawakan, sobrang layo ng mga bagay sa isa't isa, sinusukat sa maraming liwanag taon. Akala nating ganito ang itsura ng kalawakan, pero sa totoo lang, ganito talaga siya. Sa kalawakan, laging gumagalaw ang mga planeta, buwan at bituin, pero para sa atin, ito ay tahimik at malungkot na lugar. Kung may magdesisyong maglaban sa kalawakan, mangyayari ito sa nakakakilabot na katahimikan. Walang pagsabog, sigawan o sigaw ng tagumpay. Para makapag-navigate sa madilim na kalawakan, nagsimula tayong gumamit ng mga radio wave. Gamit ang mga ito,
nagpapadala tayo ng mga signal sa kalawakan sa pag-asang may makakatanggap na sibilisasyong dayuhan balang araw. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga signal mula sa atin ay mawawala lang sa kawalan. Ang Voyager Golden Discs ay hindi lang time capsule, kundi mahalagang pinagkukunan ng impormasyon tungkol sa ating planeta para sa ibang sibilisasyon. Maaasahan at matibay ang mga ito para sa pagpapasa ng impormasyon. Ano ang matututuhan ng mga dayuhan dito? Bukod sa mga larawan at musika, makakatanggap din sila ng mga naitalang tunog ng daigdig, pagbati mula sa kalihim general ng United Nations sa iba't ibang wika, ingay ng mga karagatan at dagat, at mga tunog ng iba't ibang hayop at ibon. Halimbawa, may naitalang sigaw ng mga chimpanse. Ano kayang iisipin ng mga dayuhan kapag naintindihan nila ito? Tama kaya ang tingin nila sa atin? Kung naintindihan nila ito sa paraang gusto natin, maglalakbay kaya sila papunta sa daigdig? Paano kung alam na nila ang tungkol sa ating pag-iral, pero hindi lang sila nagsasalita? Dito, pag-uusapan natin ang kilalang hypothesis ng madilim na kagubatan mula sa mga akda ng Chinong science fiction writer na si Liu Cixin. Teoryang ito ay parang sagot kung bakit hindi natin dapat sadyang hanapin ang mga sibilisasyong mula sa ibang planeta. Madalas talakayin sa science fiction kung dapat ba nating subukang makipag-ugnayan sa mga nilalang mula sa ibang planeta. Sa ilang likha ng popular na kultura, may mga alien na may masamang intensyon na dumarating sa ating planeta para sakupin o sirain ito. Gayunpaman, mas nakakatakot ang mga hindi natin alam. Paano kung ang kasamaan ay nagkukubli sa kung saan malayo at hindi natin alam ang banta na nakabitin sa atin? Kasunod ng mga dayuhan ay ang banta ng pagiging nag-iisa. Paano kung tayo lang talaga ang nandito sa walang katapusang kalaliman ng kalawakan? Ang sumulat ng pelikulang 2001, Isang Odiseya sa Kalawakan, si Arthur Clarke ay nagsabi, dalawa lang ang posibilidad. Tayo lang ba ang narito sa universo o hindi? Parehong nakakakaba ang opsyon. Ang daigdig ang pinakaligtas na lugar para sa atin. Nagsisilbing harang ang Jupiter sa mga asteroid gamit ang grabidad nito at pinoprotektahan tayo ng solar wind laban sa interstellar radyasyon. Nakagugulat, pero karamihan ng planeta sa solar system ay talagang puno ng kalamidad. Ang kilalang malaking pulang batik ng Jupiter ay isang napakalakas na bagyo na mas malaki pa kaysa sa ating planeta. Sa Venus, agad na masusunog ang tao, at sa Mars, magpapakulo ang dugo niya dahil sa sobrang nipis ng atmosfera. Sa kabila, naroon sina Uranus at Neptuno kung saan daan-daang degree ang lamig, mas mababa sa zero. Siyempre, sa labas ng solar system ay may libo-libong exoplanet. Naghahanap tayo ng mga mundo na kahawig ng daigdig, ngunit hanggang ngayon ay wala pa tayong natagpuang bakas ng mga buhay na organismo mula sa ibang planeta. Gayunpaman, kakaunti pa rin ang alam natin tungkol sa pinagmulan ng buhay sa ganitong lawak. Maaaring hindi talaga dapat lumitaw ang buhay na organismo sa ibang mundo, kaya baka walang saysay ang ating paghahanap. Isa pa rin ito sa mga tanong na dapat sagutin. Sa maraming sinaunang kultura, ang kalawakan ay inilalarawan bilang kalangitang puno ng bituin na parang simboryo sa daigdig, hindi laging nakakatakot. Habang lumalawak ang ating kaalaman sa kalawakan, kaunti pa rin ang nababanggit tungkol sa walang hanggang dilim nito. Sapagkat ang mga siyentipiko noong panahong iyon ay tiwala na makakahanap tayo ng sibilisasyong hindi mula sa daigdig sa isa sa mga planeta. Para sa ating mga nauna, inosente ang agham at pananaw sa hinaharap ng kalawakan. Dahil sa mga lumang akda, minsan ay lumilipad pa nga sila papuntang buwan gamit ang mga ibon o kaya'y tirador. Talagang masasabi mong baliw ang misyon ng sasakyang pangkalawakan na Soyuz 21 noong 1976 na taon. Dapat sana'y 60 araw mananatili ang crew sa istasyong pangkalawakan na Salyut 5. Pero ilang araw pa lang ang lumipas, nag-ulat na ang crew na napuno ng matinding nakalalasong amoy ang buong istasyon. Dahil dito, kinailangang ipagpaliban ang misyon. Pero nang dumating ang reserbang crew sa istasyon, wala namang naamoy na kahit anong kakaiba. Posibleng ito ay isang uri lang ng sabayang guni-guni na dulot ng pananatili sa isang saradong espasyo. Pero hindi rin naman tayo palaging ligtas kahit nasa lupa tayo. Nangyari ito noong 1816 na taon. Noon, seryosong natakot ang mga tao na baka mamatay ang araw. Nakita ng mga teleskopyo ang mga batik sa araw at napansin din ang pagbaba ng temperatura sa lupa.
Tinawag ang pangyayaring ito bilang taon na walang tag-init. Dahil dito, dumami ang pag-ulan ng niyebe sa hilagang hemispero. Siyempre, nagdulot ito ng malaking kaguluhan. Pero tulad ng alam ninyo, naging maayos din ang lahat sa huli. Nalaman kalaunan na walang koneksyon ang mga batik sa araw sa pag-ulan ng niyebe. Ang dahilan ng lahat ay ang pagsabog ng stratang bulkan na Tambora. Kalawakan, sabay nakahanga-hanga at nakakatakot. Ang buong sibilisasyon natin ay parang isang butil ng alikabok lang sa tahimik na kawalang hanggan na ito. Hindi natin alam kung ano ang susunod, kung saan tayo patungo, at kung ano ang naghihintay sa atin doon, sa malayo. Nakikita mo ba si Suslika? Tumingin kang mabuti. Kung di mo siya makita, hindi ibig sabihing wala siya doon. Ang linyang ito mula sa kultong pelikulang Dalawang Mukha ng Balaraw na naging kasabihan ay akmang naglalarawan ng pananaw natin sa mga alien. Nakakatuwang isipin, hindi lang kakaibang tao o lasing ang nakakakita sa kanila. Sa usaping ito, malinaw ring nagpapahayag ang mga makapangyarihan sa mundo, gaya ni Barack Obama, dating presidente ng Estados Unidos. Ano ang sinabi niya tungkol dito? Sa panayam ni Barack Obama sa The Late Show with James Corden, kinumpirma niyang ilang beses nang nakakita ng unidentified flying object ang mga sundalo ng Estados Unidos at namangha sila sa hirap ng mga maniobra ng mga hindi kilalang lumilipad na bagay. Sa anumang kaso, wala ni katiting na ganitong teknolohiya sa arsenal ng isa sa pinakamalalakas na bansa sa mundo. Ayon kay Obama, lubos na hindi maintindihan kung paano posible ang ganitong mga galaw ayon sa pisika. Dapat ding idagdag na wala ni isa mang nag-iisip tungkol sa mga nilalang mula sa ibang planeta na sakay ng kanilang mga sasakyang pangkalawakan. Nababahala ang mga intelihensyang ahensya at espesyal na serbisyo sa teknolohiyang ito sa ibang bansa. Walang duda, si Obama at ang kanyang panig ay may pagdududa at biro sa pagtanggap ng mga teorya ng sabwatan at paniniwala sa mga berdeng nilalang. Anong insidente ang tinalakay ng dating Pangulo at kilalang mamamahayag? Noong 2019 kumalat ang mga video at larawan ng paghabol ng barkong pandigma ng Estados Unidos sa mga hindi maipaliwanag na bagay sa langit. Nangyari ang insidente sa baybayin ng California. Sa parehong panayam, ikinuwento ni Obama ang kanyang personal na interes sa mainit na paksang ito at sinabi na halos agad siyang naging interesado sa mga usapin tungkol sa unidentified flying object matapos siyang maupo sa pwesto. Ayon sa kanya, diretsang tinanong niya ang mga kasamahan sa kaukulang ahensya kung may mga lihim na laboratorio o base dito sa bansa gaya ng Area 50 Itemsa kung saan itinatago ang mga artepakto na nagpapakita ng ebidensya ng pakikialam ng mga nilalang mula sa ibang planeta. Sa harap ng kamera, sinabi ni Ginoong Obama na bilang sagot sa tanong niya, tiniyak sa kanya na hindi sinusuportahan o pinopondohan ang ganitong bagay at walang itinatago ang mga nasa kapangyarihan. Sa totoo lang, si Sean Cahill, isang retiradong opisyal ng hukbong dagat ng Estados Unidos, ay nagsabi rin na ang mga hindi pa natutukoy na lumilipad na bagay ay malayang gumagala sa kalangitan ng mundo. At ayon sa kanya, ang mga unidentified flying object na nakita noong 2019 na taon ay mas advanced kaysa sa ating teknolohiya ng mga halos 1,000 taon. Malakas na pahayag ito, lalo na't wala tayong ibang ebidensya maliban sa mga video. Hindi natin alam kung anong teknolohiya ang kinakaharap natin. At makakagawa ka lang ng siyentipikong konklusyon kung alam mo lahat ng teknikal na detalye. Kung hindi, ang taong naniniwala agad sa mga alien base dahil lang sa kakaibang video ay nagiging tipikal na tagasunod ng huwad na agham. Bukod sa iba pang magagandang katangian, magaling si Obama sa itim na katatawanan. Sa isa sa mga panayam na ibinigay kay Michael Smercani, mas lalo pang lumayo si Obama sa kanyang mga pahayag. Nang tanungin siya tungkol sa aklat ng mga lihim na sinasabing umiiral sa tagong yaman ng gobyerno ng Amerika, nagbiro ang Pangulo. Kung sasabihin ko sa inyo, kailangan ko kayong patayin. Ano ba ang aklat ng mga lihim? Sinasabi na sa Pentagon o ilang sangay ng gobyerno, may aklat na naglalaman ng lahat ng lihim ng Estados Unidos. Mula 1,947, dito raw isinusulat ang pinakamahalaga at pinakatagong pangyayari. At ang una sa mga ito ay ang sakuna sa estado ng New Mexico na kinasangkutan ng barko ng mga dayuhan. Maraming tagahanga ng mga misteryo ang naniniwala na ang mga katawan ng mga berdeng nilalang na ito ay hanggang ngayon ay nakaimbak pa rin sa mga basement ng gobyerno. At sa ibabaw ng Zone 51 sa
Sa disyerto ng Nevada, regular na lumilipad ang mga sasakyang galing sa ibang planeta na natuklasan at palihim na sinusubukan ng gobyerno ng Estados Unidos. Kaya nagtanong ang mamamahayag sa pinakaimportanteng tao sa bansa kung totoo nga ba ang lahat ng ito o puro haka-haka lang. Ngunit nakatanggap siya ng kakaibang sagot na lalo pang nagpasabik sa maraming tao na mahilig sa mga teoryang konspirasyon. Gaya ng alam natin, hindi naman talaga nila kailangan ng dahilan. Ano kaya ang opinyon ng ibang kilalang personalidad, pati mga presidente, sa sensitibong paksang ito? Dahil imposibleng kumbinsihin ang karaniwang tao na walang itinatagong sikreto ang mga pandaigdigang pamahalaan. Ang paniniwala sa mga conspiracy theory ay mas matindi pa kaysa sa pinagsamang debosyon sa lahat ng relihiyon. Paminsan-minsan, may mga lider ng opinyon na nagbibigay ng ilang impormasyon tungkol sa mga alien o kaugnay na kaganapan. Kung paniniwalaan ang mga paliwanag tungkol sa Fermi Paradox na detalyadong sumasagot sa mahalagang tanong, nasaan na nga ba sila? May ilang mga hinuha kung bakit wala pa ring malinaw na nakipag-ugnayan sa atin hanggang ngayon. Sa anumang kaso, hindi pa ito hayagang nangyari. Maaaring dahil ito sa panapanahong pagkalipol, kawalan ng buhay sa labas ng daigdig, o kawalan ng matatalinong nilalang na kayang lumikha ng transmitter o sasakyang pangkalawakan. Maaaring may haka-hakang hangganan na sa isang punto ay nagdudulot ng pagkawasak ng sibilisasyon. Pero paano naman ang mga video at litrato kung saan makikita ang mga kakaibang bagay? Mabilis at bigla ang paggalaw ng mga hindi kilalang bagay na hindi kahawig ng anumang bagay sa daigdig. Ano ang sinasabi ng mga pandaigdigang leader tungkol sa problemang ito? Magsimula tayo kay Winston Churchill na minsang sumulat ng isang artikulo na pinamagatang "Nag-iisa ba tayo sa universo?" Ang politikong ito ay sumunod sa prinsipyo ni Copernico na nagsasabing hindi natatangi ang buhay sa daigdig dahil sa laki ng universo. Madalas itong binanggit ni Churchill sa publiko. Ngunit si Hillary Clinton ay lumayo pa. Sa kanyang kampanya sa pagkapangulo, nangako siya sa mga botante na tiyak niyang ilalantad ang lahat ng dokumento na may kaugnayan sa sensitibong paksa. Hindi rin nalalayo ang asawa ng kilalang babaeng ito sa pagtalakay ng isyung ito. Sa isa sa mga panayam kay Jimmy Kimmel, sinabi ni Bill Clinton na halos sigurado siyang ilang beses nang sinubukan ng mga alien na bisitahin ang daigdig. Diretsang sumigaw si Ronald Reagan mula sa tribuna na ang pagsalakay ng mga alien ay dapat magbuklod pa lalo sa sibilisasyon ng tao. Kaya na ng sangkatauhan ang sariling paglipol. Maging ang mga kilalang lider ng opinyon ay hindi ligtas sa kakulangan sa edukasyon, makitid na pananaw, at paghahanap ng madaling sagot sa mahihirap na tanong. Sa kabuuan, maingat ang mga pangunahing pinuno ng bansa sa kanilang palagay. Sila ang tinig ng panahon at mahalaga ang bawat salita nila. Pero ang mga siyentipiko ay hindi ganoon kamahinhin. Sila ay malayang naglalabas ng iba't ibang mga hypothesis at posibilidad. Halimbawa, ang British na kosmolohistang si Martin Rees ay naniniwala na ang lahat ng pagbisita ng mga alien ay gawa-gawa lamang. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi umiiral ang katalinuhang mula sa ibang planeta. Ayon sa siyentipiko, mayroon nga ngunit abala ito hindi sa pagmamasid sa ating mga walang kabuluhang gawain, kundi sa mas seryosong mga bagay, pag-iisip tungkol sa universo. At ito ay nangangailangan ng napakaraming oras at pambihirang talino. Wala silang pakialam sa atin tulad ng tayo sa mga langgam. Gumamit din ang astrologo ng Search for Extraterrestrial Intelligence na si Seth Shostak ng katulad na paghahalintulad pero ibang pananaw. Ipinaalala niya na ang mga prutas na langaw o salagubang ay hindi alam ang tungkol sa ating pag-iral. Kahit magkasama tayong nabubuhay sa iisang planeta at lugar. Maaaring nakaka-insulto sa tao pero may saysay din ito. Totoo nga. Paano kung ang mga alien ay nabubuhay na pala sa tabi natin, ngunit para maintindihan ito, kailangan nating malaman kung ano ang itsura nila. Hindi dito tinutukoy ang gasgas na tema sa science fiction tungkol sa mga alien na nagpapanggap na tao, kundi ang maraming teorya tungkol sa mga paralel na realidad at alternatibong espasyo-panahon ng mga dimensyon. Pero ito ay quantum physics. Mahirap ito. Pero ang slogan na, ang mga dayuhan ay nasa paligid natin. Madali, simple at kahanga-hanga. Balikan muna natin sandali ang mga pahayag ng mga kilalang tao at organisasyon. Mayroon bang mga medyo bagong ebidensya ng pag-amin na panapanahong binibisita ng mga alien ang ating planeta?
Noong tag-init ng 2021 sa ilalim ni Donald Trump, inilathala ng gobyerno ng Estados Unidos ang ulat tungkol sa unidentified flying object na nagbunyag ng ilang lihim. Pinabulaanan ang ilang alamat at bahagyang inamin ang pagbisita ng mga alien sa daigdig. Simula noong 2004, nakapagtala ang mga kaukulang organisasyon sa Estados Unidos ng 144 na ulat na iniuugnay sa pinagmulan ng mga alien. Ibig bang sabihin na nasaksihan talaga ng mga tao ang mga ganitong kakaibang pangyayari? Hindi palagi. 11 lang na beses na engkwentro ng mga Amerikanong military pilot ang mga hindi kilalang lumilipad na bagay. At ang mga ito ay nagpakita sa iba't ibang anyo, hindi lang palaging parang mga kilalang lumilipad na plato. Maaari itong mga ilaw, guhit, tuldok o parang paputok. Ang ibang pagkakataon ay tinitingnang impormasyon mula sa iba't ibang kagamitan. Hindi naman ganun kakumpiyansa o walang kompromiso ang gobyerno ng Estados Unidos sa pag-amin na may regular na pagbisita ng mga dayuhan. Pagkatapos ng matitinding pahayag, umatras sila at sinabi na maaaring mali lang ang interpretasyon ng mga saksi o mga espesyalistang nagtatrabaho sa mga sensor. Kaya hindi nila masabi ng diretsyo. At heto na naman ang kawalang katiyakan. Ganito natapos ang lahat. Ipinahayag ng mga kinatawan ng gobyerno ng Estados Unidos ang pag-asa na malapit na nilang makuha ang matibay na ebidensya. Nangako rin silang mas sineseryoso na ngayon ang impormasyon tungkol sa mga dayuhan. Dagdag pa, sinabi nilang ang unidentified flying object ay direktang banta sa pambansang seguridad ng bansa. At heto na naman, pumapasok sa isip ang imahe ng mga dayuhan na may blaster. Para sa intelligence ng anumang bansa, ang hindi kilalang teknolohiyang mas advanced ay banta. Isa sa pinakadakilang utak ng makabagong panahon, si Stephen Hawking. Mahirap itong pabulaanan. Sa kanyang mga teorya, mariin niyang binalaan ang sangkatauhan na hindi natin kailangang makipagkita sa mga dayuhan. Hindi rin dapat hangarin ang ganitong uri ng pakikipag-ugnayan upang hindi mapahamak ang sarili nating sibilisasyon. Ano nga ba ang babala ng astropisikong ito na maraming taon nang naka-wheelchair? Naniniwala si Stephen Hawking na para sa isang mas advanced na sibilisasyon, maaari lamang tayong magsilbing pinagkukunan ng mga yaman at wala nang ibang interes ang mga taga-Earth at ang kanilang planeta para sa kanila. Ibinahagi niya ito sa isang dokumentaryo sa Discovery Channel, kung saan ginamit ni Hawking ang magandang, may ironyang halimbawa ukol sa pagdating ni Columbo sa Amerika at ang naging epekto nitong pagkaalipin ng mga Indiano. Laging may mga tao na gustong maniwala sa isang bagay na higit pa sa kayang ibigay ng makabagong agham sa ngayon. Laging kaakibat ng sibilisasyon ng tao ang paniniwala sa mahika, himala at makapangyarihang puwersa. Walang masama sa kagustuhan nating maniwala na may mababait o hindi masyadong mababait na mga kapitbahay tayo sa universo. Sa huli, posible talaga na makatagpo natin ang mga kapitbahay na ito. Ang teleskopyong James Webb madalas napaksa ng usapan sa ating channel at hindi pa ito kailanman nabigo sa inyo at patuloy pa ring namamangha. Isa sa mga mahahalagang nagawa nito ay ang detalyadong larawan ng 19 na pinakamalapit na spiral na mga galaksya. Anong kaalaman ang makukuha natin mula sa mga larawang ito? Makakatulong ba ito para mas maintindihan ang kalikasan ng spiral na galaksya na pinakakaraniwan sa kalawakan? Sa video, ikukumpara natin ang mga larawan ni James Webb at Hubble. Ito ang mga pinakamatagumpay na teleskopyo sa buong kasaysayan ng agham pangkalawakan. Ang ating pagkaunawa sa kalawakan ay magiging mas mahirap at limitado kung wala sila. Gayunpaman, bawat aparato ay may kanya-kanyang lakas at kahinaan. Bawat teleskopyo ay nagbibigay diin sa iba't ibang detalye. Mainam para sa atin na ikumpara ang mga larawan ng parehong bagay mula kay James Webb at Hubble. Narito sa inyong harapan ang Galaxy New General Catalog 1365. Isa itong spiral na uri at nasa 75 milyong light years ang layo mula sa ating planeta. Unahin nating tingnan ang larawan mula kay Hubble. Ginawa ito gamit ang nakikitang liwanag. Pansinin ninyo, hinaharangan ng alikabok ang liwanag mula sa mga bituin. Malinaw nating nakikita ang mga madidilim na guhit na tumatakip sa mga panloob na bahagi ng galaxy. Dito makikita rin natin ang tinatawag na mga lugar ng pagbuo ng bituin, kung saan nabubuo ang mga bagong bituin mula sa alikabok at mga gas. Ito ang mga maliwanag na rehiyong ito. Ang malamig at maliliit na mga bituin
ay ipinapakita sa larawan bilang pula at dilaw ang kulay. Ang pinakamabibigat at pinakamaiinit na mga bituin naman ay kulay asul. Ngayon, tingnan naman natin ang larawan ng parehong galaksya mula kay James Webb, pero gamit ang malapit na infrared na saklaw. Dito, makikita natin ang mas maraming uri ng kulay. Ang asul ay ang mga pinakabatang bituin, ang pula ay ang pinakamalamig at pinakamatatanda, at ang mga bituing kulay dilaw ay may katamtamang katangian. Pansinin ninyo ang mga berdeng bahagi. Ito ay alikabok na naglalaman ng maraming iba't ibang elemento, kabilang na ang karbon at silikon. Bakit ito nagliliwanag? Ito ay dahil sumisipsip ng liwanag ang alikabok mula sa mga bituin sa ultraviolet at nakikitang spectrum, kaya malinaw ang alikabok sa larawan mula kay James Webb. Ano ang kinalabasan? Iisa ang kalawakan, ngunit magkaiba ang itsura sa bawat teleskopyo. Sa larawan ni James Webb, makikita ang alikabok at mas maraming mahihinang bituin. Sa larawan mula kay Hubble, hindi gaanong kita ang mga bahaging ito. Bawat larawan ay may sariling halaga. Bawat isa ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon. Para mabuo ang kompletong larawan ng kalawakan, kailangan pag-aralan ang mga datos na ito ng sabay-sabay bilang isang buo. Sa ganitong paraan, maaaring ikumpara ang mga larawan ng iba pang 18 kalawakan. Ang mga larawan mula kay James Webb ay kakaiba. Hindi lang sila naiiba sa mga larawan mula kay Hubble, kundi pati na rin sa mga larawan mula sa iba pang mga kagamitan sa pananaliksik. Sa mga larawan ni Webb, makikita ang mga detalyeng hindi makikita sa iba. Nagbibigay ito ng mas maraming pagkakataon sa pag-aaral ng spiral na galaksya. Isa sa mga natatanging katangian sa mga larawan mula kay James Webb ay ang mga bahagi ng kawalan na parang mga bula. Namumuo ang alikabok at gas dahil sa radyasyon mula sa malalaking bituin, supernova, at hangin ng bituin. Ang mga ito ay nagsisiksik ng alikabok at gas na nakakaapekto sa pagbuo ng bituin. At syempre, ipinapakita ni James Webb ang mga bituin sa bagong liwanag. Iba-iba ang itsura ng mga larawan, maliwanag o mapurol, depende sa edad ng mga bituin. Makikita ang mga kumpol ng bituin sa iba't ibang bahagi, sa halo at pati na rin sa mga braso. Ang mga ganitong estruktura ay makakatulong sa atin na malaman pa ang tungkol sa kasaysayan ng pagbuo ng galaksya. Sa mga larawan ni Webb, makikita ang mga pahabang bahagi na binubuo ng alikabok at gas. Karaniwan nilang pinagdurugtong ang mga bahagi ng spiral na galaksya. Isa rin itong kakaibang kanal na maaaring maglipat ng enerhiya. Ito naman ay nakakaapekto sa mga kinematikong katangian ng mga galaksya. At syempre, hindi rin makakatakas sa mapanuring mata ni James Webb ang mga itim na butas. Ito ay mga estrukturang may matinding grabidad at masang bilyon-bilyong beses kaysa sa araw. Makikita ang mga ito sa gitna ng maraming galaksya, tulad ng New General Catalog 1365, kung saan ang itim na butas ay nasa sentro. Ang mga itim na butas, dahil din sa kanilang grabidad, ay humihigop ng alikabok at gas na nakakaapekto rin sa pagbuo at siklo ng buhay ng mga galaksya. Sa mga larawan mula sa teleskopyo, makikita sila bilang mga batik na maaaring madilim o maliwanag. Dapat pansinin na ang larawan ng mga galaksya na ginawa ni James Webb ay ginagamit sa isang napakahalagang proyekto na literal na maaaring isalin bilang pisika na may mataas na angular na resolusyon sa mga kalapit na galaksya. Ngunit mas madalas itong tinatawag sa pinaikling pangalan na Physics at High Angular Resolution in Nearby Galaxies. Layunin ng proyektong ito na pag-aralan ang espiral na galaksya at ang kanilang pag-unlad gamit ang datos mula sa iba't ibang teleskopyo at haba ng alon ng liwanag. Kasama sa proyekto ang mga siyentipiko mula sa 30 institusyong pang-agham sa buong mundo. Sa website ng FANGS, maaari kang makahanap ng datos mula sa 4 na pangunahing teleskopyo. Ito ay ang kilala nating sina James Webb at Hubble, pati na rin ang Atacama Large Millimeter Array, ang Atacama Large Millimeter Array at Very Large Telescope, ang Very Large Telescope. Ang huli ay gumagamit ng malapit na teleskopyo, mid-optical, at infrared na mga saklaw para sa pagmamasid. Sa tulong nito, maaari nating makita kung paano gumagalaw ang mga bituin at kung gaano kabilis. Pinapayagan tayo ng Atacama Large Millimeter Array na makita ang alikabok ng mga galaksya at malamig na gas gamit ang sub-millimeter na saklaw. Si Hubble, gaya ng alam nyo na, ay nagpapakita ng maliwanag na mga bituin sa nakikitang liwanag at malapit na ultraviolet na radiation. At si James Webb
gamit ang mid at near-infrared na saklaw, ay nagbibigay daan sa atin na makita ang galactic na alikabok. Ang dami ng datos mula sa iba't ibang kagamitan ay nagbibigay ng mas maraming oportunidad sa pananaliksik at tumutulong makabuo ng mas makatotohanang larawan ng mga galaksya. Ang kalawakan ay kamangha-mangha. Nakakatuwang pagmasdan ang iba't ibang anyo at mga kabalintunaan nito. Para sa bawat teleskopyo, iba-iba ang anyo ng kalawakan. At ang tungkulin ng komunidad ng mga siyentipiko ay pagsama-samahin ang lahat ng magkakahiwalay na kaalamang ito at buuin ang isang epikong larawan ng universo. Narinig mo na ba dati ang tungkol sa proyektong physics at high angular resolution in nearby galaxies? Sa tingin mo ba, makakatulong ba ang proyektong ito sa makabagong agham tungkol sa kalawakan?